as the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver, and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Hello everyone! Isang mapagpalang Sabado ng gabi po sa ating lahat. Opo, Sabado na po ngayon. Napakabilis talaga ng araw. At excited tayo sapagkat bukas, araw na naman ang pananambahan. Linggo na naman mga kapatid. Kaya sana po ngayon pa lang, ikasa na po natin ang ating puso para sa ating pong worship tomorrow. At ang aking pong talagang panalangin sa Diyos ay ang maayos na po ang ating sitwasyon. So, ngayong gabing ito, I would like to welcome you all sa ating pong Feasting on the Divine Verses online ministry. At ang ating pong magiging pagsisimula ay ang pagbibigay pansin po natin sa mga prayer request. Ano po? May mga panalangin kahilingan po na nadagdag. Siyempre, yung mga pinagpe-pray natin, okay na po yun. Areglado na po yun. Tuloy-tuloy po natin isama sa panalangin. Pero ito po yung mga additional prayer request. At kung kayo po yung nagnanais na may mga urgent prayer po kayo na gusto nyo pong isama, sige po, padala nyo lang po kay Sister Arabel Bautista. Ito po ang mga karagdagang prayer request po natin. Kanina po, nabalitaan natin na nasugod po sa hospital si Ate Maylene Villa. Bagamat okay na po siya, ano po? Pero naniniwala ako, maganda pa rin ipag-pray po natin yung complete recovery at sana physically ay makabalik siya sa kanyang kalakasan. Ganon din po yung pamangkin po ni Ma'am Dayan Salcedo sa kanyang operation. I do not know kung na-operahan na po siya, pero today po kasi yung schedule, ipag-pray po natin yung success po nito. Successful operation para kay Baby Amari sa kanyang kalagayan po ngayon. Ganon din po si Jeffrey Salinas. Ipag-pray po natin. Magandang balita na siya po ay lalabas na, pero ipag-pray natin yung therapy ng kanyang kanang paa na sana maihakbang po niya at maikilos niya ng maayos.
Ganon din po yung work ni Sister Jenaline Merciades at ng kanyang asawa. Isama po natin sa panalangin yung work application po ni Sister Darla, pati po yung provision and protection ng Diyos sa kanila pong pamilya. Isama rin po natin sa prayer si Donnie Angeles, workmate po ito ni Sister April, para sa kanya pong back pain at yung pong good result ng lab test. Ano po? Donnie Angeles po ang kanyang pangalan. Okay, tapos po may pre-request tayo dito, Rafael Glase, na nasa ICU po ngayon dahil na mild stroke po siya. At napag-alaman ko po, siya po ay tito ni Sister Risa Flores. Again, Rafael Glase. At si Engineer Vic, tuloy-tuloy po natin ipag-pray hanggang makarating na po siya sa 26. So ipag-pray po natin si Engineer Vic mula po sa Canada, pabalik po dito sa Pilipinas. At yung ilan pa po sa mga karagdagang prayer request. So, ngayon pong gabi, samahan niyo po ako at sana po sa inyong mga lugar, yung mga narinig nyo, maaalala nyo, ipanalangin nyo rin po. Sama-sama po tayong manalangin sa Panginoon. Let us pray. Dakilang Diyos aming Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa muling pagkakataon na kami po ay makakapakinig at makapag-aaral ng iyong banal na salita. O Diyos, ngayong gabing ito sa aming pong paglapit sa iyo, sa aming pong pananalangin, linisin mo po ang aming mga puso at wala po nawang makahadlang. Nawa dakilang Diyos, ito po ay bigyang katugunan mo ayon sa iyong mabuting kalooban, ayon po sa iyong tamang kapanahunan. Narito po ang mga karagdagang prayer request na gusto po naming ilapit sa iyo. Si Ate Maylin po, ang patuloy niyang kalakasan, complete recovery. Salamat po sa iyong naging paggabay at siya po ay naingatan. Dakilang Diyos, hiling po namin ang matagumpay na operasyon para po kay Baby Amari, Panginoon. Nawa talagang ikaw po ang gumamit sa mga doktor, pati po ang mga treatments na gagawin po sa kanya. Nawa ito po ay maging matagumpay. Dakilang Diyos, salamat sapagkat makakalabas na po si Jeffrey Salinas. Pero ang hiling po namin ay ang kanyang therapy para sa kanyang kanang paa na naway maihakbang niya ng maayos at makakilos po siya. Nawa Panginoon, ikaw rin po ang siyang pumatnubay, magpala sa trabaho po ni Sister Jenaline Merciades at ng kanyang asawa. Panginoon, hiling din po namin ang probisyon at protection mo para po sa pamilya po ni Sister Darla, pati po ang kanyang work application, Panginoon. Ayon sa iyong perfect will, sagutin mo po nawa, Panginoon, ang aming kahilingan ito. Si Donnie Angeles, inilalapit din po namin sa iyo ang kanyang back pain at ang good result ng kanyang lab test. Rafael Glase, Panginoon, na nasa ICU ngayon dahil na mild stroke. Nawa, Panginoon, hipuin mo po ang kanyang katawan lupa. Pagalingin mo po siya, Panginoon. At bukod pa sa rito, si Engineer Vic, Panginoon. Hiling namin na talagang ikaw ang gumawa upang makabalik na po siya dito sa Pilipinas, naway wala na pong maging abirya sa iyong kalooban, siya po ay makasama na namin, Panginoon. Panginoon Diyos, kasama po ang mga dating kahilingan na naibigay po ng aming mga kapatiran at mga kaibigan, itinataas po namin sa iyo. Uli po, ikaw po ang aming pinangahawakan at naniniwala kami dakilang Diyos na ikaw po ang sasagot sa lahat ng panalangin ito. Ngayong gabi, muli po namin pinagkakatiwala sa iyo ang aming pong pag-aaral ng iyong banal na salita, naway maging hamon ang mensahe na aming pong mapapakinggan at patuloy po kaming maturuan at kami po'y mapagpala sa aming pong mga buhay. Lord, thank you so much sa kalayaan na meron po kami na nakapag-aaral ng iyong banal na salita dito po sa aming bansa. Thank you so much. And again, we would like to commit to you everything, Heavenly Father, in Christ's most precious name. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo. Ngayon po'y makikinig tayo ng special number, awit para sa Panginoon, at nawa ito po'y maging pagpapala sa bawat isa. Since
Amen. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat, anak. Yan po si Sophia Maris, ang aming pong kaisa-isang anak na kamukhang kamukha po ng mami niya. Ano ho? So, yan po ang gusto niyang marinig. So, thank you. At kagalakan ko na makita na naglilingkod ka sa Panginoon. Kaya patuloy lang, anak, na ikaw ay umawit para sa Kanya. So, ngayon po, bago po ang preaching, babati lang po tayo sa mga ilang nag-celebrate ng kanila pong anniversaries and birthdays. Ano po? Kahit yung ilan nakalagpas na, pero dahil pag nakikita ko, ayoko rin pong hindi sila mabigyang pansin. Mga special na tao po ito sa puso ng inyong lingkod. So, nais nating batiin po si Ma'am La Rosa at si Pastor Jerry La Rosa ng belated happy anniversary po, wedding anniversary. Ganon din po ang kaibigan pa rin nating Pastor Oliver at saka si Ma'am Jennifer Manzano. Nag-celebrate din po sila happy wedding anniversary. Ganon din po yung isang napakamaalaga po sa amin every time na kami po ay nasa Good Shepherd Baptist Church sa Batangas. Si Brother Edwin at saka po si Sister Oyet Marasigan. Anniversary din po nila ngayon. Happy anniversary at salamat sa pag-aalaga ninyo sa amin, ha? So, ganun din po ang isa sa ating pong pinagpipitagan at talagang hinahanga ang couple. Imagine, 55 years na po. So, 55th anniversary po ito, mga kapatid. Si Bishop Bonards Andaya at si Ma'am Linda. Nakaka-inspire na makakita tayo ng ganyan pong mga mag-aasawa na kahit ang tagal-tagal na po, talagang parang mga bagong mag-asawa pa rin. So, congratulations po and happy anniversary. Sa mga birthday celebrants naman, nais natin pong batiin si Sister Joy Baplor ng Glorious Hope Baptist Church sa lugar po ng Montalban. Sister Joy, happy birthday! Si Cerise Bughaw, ang anak po nila Ate Cherry at ni Preacher Vic Bughaw. Happy birthday, Cerise anak. Naway pagpalain kang patuloy ng Panginoon. Si Nanay Rosie Mongkada. Nanay Rosie, happy birthday po. Imagine 75th birthday. Talagang bonus na bonus yan. Blessing po yan. Yan po ay ang mami po ni Sister Sheila Mongkada ng ating pong nung gawain po natin sa Milan. Tapos si Micah Marie Bernardo, anak din po ito ng pastor, ni Pastor Rick Bernardo at Ma'am Cherry Bernardo. Micah Marie, anak, happy birthday. At talagang naway patuloy kang magpagamit sa Panginoon. Anak pa rin po ng pastor, si Sister Kay Lagman. Happy birthday, Kay Lagman, anak po nila Pastor Kenneth at Ma'am Jonel. At isa po sa kapatid natin sa lugar po ng Paris, si Sister Celeria Samson. Ang tawag ko sa kanya, Sister Celery. So ito po ay pagkakataon para mabati rin po natin siya. Happy birthday, Ate Celery. Ganon din po, isang pastor naman, Pastor Eric Luha. Ito po ay ang pamangkin ni Ate Rose. Happy birthday, Pastor Eric. At ganon din naman, katukayo niya, Brother Eric Mabalot. Happy birthday, Brother Eric. At ang anak po ni Pastor Proby Cadilina, ito po ay si Kion Nehemiah. Second birthday yata ito. Happy birthday. Nakita ko po ito sa FB. At syempre po, pagka mga mahalagang tao sa iyo, hanggat maaari, gusto po natin silang mabigyang pansin. So, ginagamit natin ang ministry ito para makabati po sa ilan sa mga celebrants. And I hope na talagang napapasaya po namin kayo sa aming pong pagbati. At doon sa mga nakakaligtaan po natin, hinahabol po natin pag nakita po natin yan. Alright? So again, happy birthday and happy anniversary po. At doon naman sa mga gumraduate, congratulations sa inyong lahat. So this time, dadako na po tayo sa mensahe. And I would like to request everyone, kunin nyo na po inyong mga Bible at buksan po natin sa 1 Samuel chapter 15. 1 Samuel chapter 15 at ilang mga talata po ang babasahin natin mula sa chapter na ito. And let me share with you tonight the message of the Lord that I entitled, God's Instruction over good intention. God's instruction over good intention. Tingnan niyo po ang sabi ng 1 Samuel chapter 15, beginning verse number 10. Then came the word of the Lord unto Samuel, saying, It repenteth me that I have set up Saul to be king, for he is turned back from following me, and hath not performed my commandments. And it grieved Samuel, and he cried unto the Lord all night. And when Samuel rose early to meet Saul in the morning,
It was told Samuel, saying, Saul came to Carmel, and behold, he set him up a place, and is gone about, and passed on, and gone down to Gilgal. And Samuel came to Saul, and Saul said unto him, Blessed be thou of the Lord. I have performed the commandment of the Lord. And Samuel said, What meaneth then this bleating of the sheep in mine ears, and the lowing of the oxen which I hear? And Saul said, They have brought them from the Amalekites. For the people spared the best of the sheep and of the oxen to sacrifice unto the Lord thy God, and the rest we have utterly destroyed. Then Samuel said unto Saul, Stay, and I will tell thee what the Lord hath said to me this night. And he said unto him, Say on. And Samuel said, When thou wast little in thine own sight, wast thou not made the head of the tribes of Israel, and the Lord anointed thee king over Israel? And the Lord sent thee on a journey, and said, Go and utterly destroy the sinners, the Amalekites, and fight against them until they be consumed. Wherefore then didst not thou obey the voice of the Lord, but didst fly upon the spoil, and didst evil in the sight of the Lord? And Saul said to Samuel, Yea, I have obeyed the voice of the Lord, and have gone the way which the Lord sent me, and brought Agag, the king of Amalek, and have utterly destroyed the Amalekites. But the people took up the spoil, sheep and oxen, the chief of the things which should have been utterly destroyed, to sacrifice unto the Lord thy God in Gilgal. And Samuel said, Hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the Lord, he hath also rejected thee from being king. Purihin po ang Panginoon at pagpalain po ang pagkabasa natin ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa gabing ito na muli mong ipinagkaloob sa amin upang kami po ay makapakinig ng iyong mensahe. Lord, muli po humihiling kami sa iyo. Gabayan mo po kami. Pagpalain mo po kami. Lord, please give me wisdom and empower me. Nawa, maging sensitive po kami sa pagkilos ng Banal na Espiritu. At magpasako po kami sa otoridad ng iyong banal na salita. Minsan pa, Panginoon, sa iyo po kami lumalapit, nagtitiwala para sa gabing ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. So itong mga binasa po nating talata, para sa akin po, ito'y pamilyar. Pamilyar na passage po ito, mga minamahal. At ang pinakakwento po dito, ang pinakastorya nito, na ang ating Panginoon Diyos, kanya pong tinawag si Prophet Samuel, at pinasasabi po niya ang mensahe kay King Saul na lipulin po ang mga Amalekites. Pero ano po ang nangyari? Hindi po ganon ang ginawa po ni King Saul. Ang ayon po sa kwento, King Saul spared King Agag. At bukod po kay King Agag, yung pong mga mabubuting hayop, ang ibig sabihin po yung magagandang hayop, pinagpasyahan po niya na huwag isama sa mga lilipulin, mga binamahal. Bakit? Ang intention po niya ay kanyang i-offer sa Panginoon. Mga kapatid, pag inisip niyo po, good intention. Ito po yung ating tatalakayin ngayon. Malinaw po, good intention. I-offer para sa Panginoon. Pero ang problema, hindi ayon sa instruction ng Panginoon. Kaya nga ang title natin, God's Instruction over Good Intention. Magandang pakinggan po natin ito. Magandang matuto po tayo dito. Why? Because we cannot deny the fact that sometimes ganun po ang nangyayari sa atin. Na yung pong ating pong iniisip, maganda naman, pero hindi natin tinitingnan kung yung kaya kalooban ng Diyos. Kung yung kaya ang kagustuhan ng Panginoon. Yung kaya ang kautusan ng Panginoon. So, maganda magkaroon ng bearing po sa atin kung ito ba ang instruction ng Panginoon. Again, hayaan po ninyo na tayo po'y aralan ng Panginoon. Dito po sa message na ito. Naaalala ko po yung pong mga naririnig ko dati. Sabi nila, hindi sapat na sincero ka. Kailangan tama ka.
Kasi kahit gaano kasinsir, pag mali, hindi po yan magiging katanggap-tanggap. Kumbaga, sincere nga, pero sincerely wrong. So dapat po yung sincerity natin nakatungtong sa tama. Kahit gaano pa po katindi tayo sa isang bagay na ginagawa natin, kahit gaano pa kaganda ang ating motibo, ang ating intensyon, if that is not the will of God, rejected po yan. Hindi po yan tatanggapin ng ating Panginoon. So kaya napakaganda po na tayo po ngayon makinig mabuti, mapagpala dito po sa mensahe. Paalala lang po, ang sabi ni King Solomon, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Yung pong binasa po natin, hindi ba maliwanag na nung puntahan ni Prophet Samuel, ito pong si King Saul, mararamdaman nyo po na parang wala lang kay King Saul. Ang sabi kasi ng Panginoon, nung patawagin niya, nung ipinatawag po niya si Prophet Samuel, ano tong ginawa ni King Saul? Bakit hindi niya sinunod kung ano yung aking iniutos? Okay? Sabihin mo sa kanya that because he rejected the words of the Lord, tinanggihan ko na rin siya para maging hari. Alam niyo po, even Prophet Samuel, sobra siyang naapektuhan. Grabe po ang naging epekto nito sa kanya. Ang sabi nga po sa verse number 11 sa later part, and Prophet Samuel, he cried unto the Lord all night. Talagang sobrang lungkot po niya sa nangyaring ito. At alam niyo po mga kapatid, nung sabihin ni Prophet Samuel kay King Saul, yung pinasasabi ng Panginoon, makikita niyo po sa verse number 13, na parang kay King Saul, parang ayos lang ang lahat. And in fact, baka nga konfidente pa siya. Kasi nga, iniisip niya, ang ganda ng kanyang naging hakbang. Ang iniisip niya, ang ganda ng intensyon niya. Aalayan niya ang Panginoon ng mga magagandang hayop. Ano po? So, yun po, yung ipino-point out dito. Verse number 13. And Samuel came to Saul, and Saul said unto him, Blessed be thou of the Lord, and I have performed the commandment of the Lord. Sabi niya, ginawa ko yung mga iniutos ng Panginoon. Pero alam niyo sabi ng verse number 14? Sabi ni Prophet Samuel, What meaneth then this bleating of the sheep in mine ears? And the lowing of the oxen which I hear? And Saul said, They have brought them from the Amalekites. For the people spared the best of the sheep and of the oxen, to sacrifice unto the Lord thy God, and the rest we have utterly destroyed. Kumbaga, habang sinasabi po ni King Saul, kay Prophet Samuel ito, it seems na parang, alam niyo po yun, confidente siya, na parang okay na okay, kasi nga po, siya yung lumalabas na sa typical na takbo ng tao, basta maganda yung gusto kong gawin. Paalala po ito, paalala mga minamahal, na baka mamaya, ang ganda nga ng gusto niyong gawin, pero hindi naman yan ang kalooban ng Diyos. So dapat magkatagpo po, na yung gagawin natin, dapat iyon ang pinagagawa ng Panginoon sa atin. But in this case, hindi po ganun. Mga kapatid, at sinabi na po ni Prophet Samuel kung ano yung pinasasabi ng Panginoon. Talagang natauhan po dito si King Saul. Nung una, paliwanag pa siya. Ang ganda kasi ng mga hayop, pwedeng i-offer. At si King Agag, pakikinabangan natin. Di po ba? Yung bang mga typical na kaisipan ng mga tao, mga minamahal, that sometimes hindi na natin pakialam kung yan ba ang sabi ng salita ng Diyos, kung yan ba ang kalooban ng Diyos, kung yan ba ang kautusan ng Panginoon, tumatakbo tayo, nabubuhay tayo, lumalakad tayo, na kung ano ang maganda sa ating paningin. Again, ang sabi po ni King Solomon, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. So please, listen very carefully para tayo po ay maliwanagan at matuto sa mensahe na nais iparating po ng Panginoon. Mga kapatid, again, the title of my message tonight, God's Instruction over Good Intention. Tingnan niyo po ang sinabi po ni Prophet Samuel sa kanya. Verse number 22. And Samuel said, Hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. Kung kayo po'y medyo observant, sa ilang gabi-gabing sunod-sunod pong pangangaral ko po, ito po yung isa sa lagi nating nabibigyan ng pansin.
yung salitang hearken. At ang pinaka, specific po, yung hearken unto the voice of the Lord. Remember, may message about blessing. Remember, may message about curses. Ito po'y may kinalaman sa pakikinig at hindi pakikinig. So kaya dito po mga kapatid, atin pong tatalakayin ang ilang mga bagay na para sa akin po pwedeng magbigay ng babala sa bawat isa. Na baka sakali po na ikaw yung lakad mo, sa iniisip mo, maganda naman yung intention mo, pero ang problema, hindi mo chine-check, hindi mo ini-evaluate kung yan bang sinasabi mong magandang gusto mong gawin, yan ba'y kalooban ng Diyos? Yan ba ay ayon sa kautusan ng Panginoon? So please, listen very carefully. Okay? I would like to share this message. First point. Okay? Number 1 is about the given direction of God. The given direction from God. Yung pong ibinigay na direksyon ng Diyos at ibinigay na direksyon na nagmula sa Diyos. Okay? Yun po ang aking gustong sentruhan sa unang puntos po natin. Pansinin po natin sa verse number 1. Simulan natin ang pagbasa para makuha nyo po yung pinaka-idea. Kasi habang binabasa ko po ito, for sure, mauunawaan nyo po kung bakit may confrontation na naganap, kung bakit ito lumabas na mali po ang ginawa po ni King Saul, in spite of the fact that his intention is good. Okay? Tingnan nyo po ang sabi number 1. Samuel also said unto Saul, the Lord sent me to anoint thee to be king over his people, over Israel. Now, therefore, hearken thou unto the voice of the words of the Lord. Again, ito po lagi ang magandang paalala sa atin. Ang sabi po, now therefore, hearken thou unto the voice of the words of the Lord. Kauna-unahang paalala na dapat laging pahalagahan ng kahit sino na sa buhay po natin, it is always good. It is very important. Malaking bagay po ito. Ano yan? Yung makinig ka sa tinig ng Panginoon. Amen? Verse number 2. Thus saith the Lord of hosts, I remember that which Amalek did to Israel, how he laid wait for him in the way, when he came up from Egypt. Now go and smite Amalek, and utterly destroy all that they have, and spare them not, but slay both men and women, infant and suckling, ox and sheep, camel and ass. Mga kapatid, ito po ang given direction. The given direction of God. Ang sabi po ng Panginoon, Prophet Samuel, gusto kong puntahan mo si King Saul at iparating mo sa kanya ang aking kautusan na kailangan lipulin ang lahat ng mga Amalekites. Walang ititirang may buhay. And then, detalyado po ito. Mga kapatid, about the given direction from God, about the given direction of God, I can say it was conveyed and communicated kay King Saul. Ipinarating po yan. Ipinarating po kay King Saul kung ano yung sinabi ng Panginoon. Maganda po na ito'y matutunan ninyo. Mga kapatid, may Biblia tayo. At sa pamagitan ng Biblia na i-convey po sa atin yung utos ng Diyos. Yung kalooban ng Diyos. Ito po ang salita ng Diyos sa atin. Ito po ang direksyon ng Panginoon sa atin. Sa pagkikinig natin sa pangangaral, ikino-convey sa atin ang salita ng Diyos. Ikino-communicate sa atin kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang aral ng Diyos, kung ano ang kautusan ng Panginoon. Mga kapatid, the given direction from God. Ano po ang ginawa ni Prophet Samuel? Pinarating kay King Saul. Sinabi niya kay King Saul, ang sabi po, King Saul, ito ang utos ng Diyos. Makinig ka sa utos ng Diyos na ang sabi niya, now go and smite Amalek and utterly destroy all that they have and spare them not, but slay both men and women, infant and suckling, ox and sheep, camel and ass. It was conveyed and communicated. Hindi ka po pwedeng mga tuwiran na sasabihin mo, di naman pinarating sa akin Narinig mo tong preaching. May Biblia na kung saan binabasa po natin. Sa pamamagitan yan, ipinararating sa atin ang kalooban, kautusan, kagustuhan ng Panginoon. Pangalawa po, para sa akin, it is clear. Yung given direction, it's clear mga kapatid. Walang problema sa Diyos. Walang problema sa salita ng Diyos.
Walang problema sa propeta. Dahil sinabi ng propeta kung ano ang sinabi ng Panginoon. Mga kapatid, malinaw po ito. Klarong-klaro yung mensahe. And you know what? It is certain. It was conveyed and communicated. It is clear and it's certain. Ito po'y tiyak. Tingnan niyo pong muli. Ang sabi po ng verse number 3. Now go and smite Amalek, and utterly destroy all that they have, and spare them not, but slay both men and women, infant and suckling, ox and sheep, camel and ass. Verse number 4. And Saul gathered the people together and numbered them in Telaim, 200,000 footmen and 10,000 men of Judah. And Saul came to a city of Amalek and laid wait in the valley. And Saul said unto the Kenites, Go, depart, get you down from among the Amalekites, lest I destroy you with them. For ye have shewed kindness to all the children of Israel when they came up out of Egypt. So the Kenites departed from among the Amalekites. Ito na po, verse number 7. And Saul smote the Amalekites from Havilah until thou comest to Shur. Thou comest to Shur, and is over against Egypt. And he took Agag the king of the Amalekites alive, and utterly destroyed all the people with the edge of the sword. And in verse number 9, but Saul and the people spared Agag, and the best of the sheep, and of the oxen, and of the fatlings, and lambs, and all that was good, and would not utterly destroy them, but everything that was vile and refuse, that they destroyed utterly. So verse number 10, Then came the word of the Lord unto Samuel, saying, It repenteth me that I have set up Saul to be king. For he is turned back from following me, and hath not performed my commandments. It grieved Samuel, and he cried unto the Lord all night. Mga minamahal, ang gusto ko lang po na ating pong unang bigyan ng pansin ay yung pong given direction. The given direction of God, ipinarating naman po ni Prophet Samuel eh. Kaya nga sabi ko, members of the church, yun ang trabahong ginagawa ng pastor. Yan ang trabahong ginagawa ng mga preachers. Yan ang trabahong ginagawa ng mga manggagawa ng Panginoon, ng mga mensahero ng Panginoon. Mga kapatid, katulad ng ginagawa po ng inyong lingkod, ngayong gabing ito, ipinaparating ko po sa inyo ang mensahe. Ibinabahagi ko po sa inyo ang salita. I am communicating with you the message of God because ito ang kanyang kagustuhan. Kaya mga kapatid, bigyan natin ng weight kapag ka nagsasalita ang Panginoon. Amen? Huwag natin pong i-take lightly ang salita ng Panginoon. Remember the message kagabi? Importante po ang salita ng Diyos. Warning of God. Di po ba? The warning of God. The warning of the Word of God. The word of the Word of God and the weight of the Word of God. So the given direction of God, it was conveyed. It was communicated. It is clear. It is certain. Pero anong ginawa ni King Saul? Dito tayo papasok sa ikalawang puntos. The grievous disobedience to God. Yung pong nakakalungkot. Diba? Ito po yung nakapighati sa puso ng Panginoon. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 10. We can see here. Diba? The grievous disobedience to God. Sasabihin ko po sa inyo ito. Huwag niyo pong isiping ganun lang sa puso ng Diyos pag sumusuway tayo. Mga kapatid, nagigrieve ang Panginoon sa mga disobedient. Nagigrieve ang Panginoon sa mga hindi natin pagsunod sa kanyang salita. So mga Kristiyano, lalo na ikaw, sabi mo Kristiyano ka, are we listening to God? Are we obeying God? So I want you to listen to this message mga kapatid. Sa second point, ang binibigyang pansin ko po is the grievous disobedience to God. Ang sabi po ng verse number 10, Then came the word of the Lord unto Samuel, saying, It repented me that I have set up Saul to be king. Yung word na repented dito, sorrow po yan, matinding kalungkutan yan. Ikinalungkot ng Panginoon yung naging pagtatalaga niya. Dito po kay King Saul, at ang dahilan po, tumalikod siya at hindi siya sumunod sa akin at hindi niya ginanap ang aking kautusan. At alam niyo po, nung malaman ni Samuel to, grabe po yung epekto sa kanya. He cried all night. Para pong naiisip ko dito yung damdamin ng mga pastor, yung bang preach siya ng preach,
Sinasabi naman po niya yung mensahe. Sinabi naman pong huwag pabayaan ng pagtitipon, pero marami pa rin po nagpapabayaan ng pagtitipon. Sinabi naman pong ibigay sa Diyos ang marapat ibigay, pero marami po doon sa mga pagsuway na ganon, mga kapatid. Sa totoo lang, malungkot po yan sa puso ng isang pastor, lalo na kung ang Panginoon po, ayon sa sinabi niya sa kanyang salita, remember, don't let curses come and overtake thee. Hindi naman po masaya yung mga pastor kapag yung masuwaying miyembro nagdurusa na Hindi po ba? Para pong ito, sumuway po si King Saul at maliwanag po na nung dumating ang mensahe ng Panginoon patungkol po sa konsekwensya ng pagsuway ni King Saul, ang sabi po ng Bible, nag-grieve ng matindi po itong si Prophet Samuel, and he cried unto the Lord all night. Verse number 12. And when Samuel rose early to meet Saul in the morning, it was told Samuel, saying, Saul came to Carmel, and behold, he set him up a place, and is gone about, and passed on, and gone down to Gilgal. And Samuel came to Saul, and Saul said unto him, Blessed be thou of the Lord, I have performed the commandment of the Lord. Pero nung sabi ni Prophet Samuel sa kanya, and Samuel said, What meaneth then this bleating of the sheep in my ears, and the lowing of the oxen which I hear? Minsan may mga ganito pong larawan na nakikita natin sa mga members, sa mga mananampalataya, na matapos pong marinig ang mensahe, di ba? It seems na sila po ay panatag na nagawa po nila yung, di ba, yung ipinagagawa ng Panginoon sa kanila. Pero anong sabi po ni Prophet Samuel? Ano ibig sabihin ng mga naririnig ko? Di ba? Verse number 15. And Saul said, They have brought them from the Amalekites, for the people spared the best of the sheep and of the oxen to sacrifice unto the Lord thy God, and the rest we have utterly destroyed. Mga kapatid, use your imagination. Parang nung nagsasalita si King Saul, parang sinasabi pa niya, hindi, yung mga naririnig mo, yan yung mga magagandang hayop. Kasi naisip namin, ang gandang i-offer yan ang gandang ialay niyan sa Panginoon. Napakagandang pakinggan. Pero ang problema, hindi yun ang utos ng Diyos. Hindi yun ang direksyon ng Panginoon. Ang sabi ni Prophet Samuel sa kanya, Then Samuel said unto Saul, Stay, and I will tell thee what the Lord hath said to me this night. And he said unto him, Say on. Kumbaga, makinig ka. Share ko sa iyo yung mensahe. Anong sabi ni King Saul? Preach on. Diba? Preach on. May mga ganyan po pagdating po ng verse number 17, and Samuel said, When thou was little in thine own sight, kumbaga nung wala ka pa, di ba? Ang sabi niya, When thou was little in thine own sight, was thou not made the head of the tribes of Israel? And the Lord anointed thee king over Israel? Di ba sabi niya, mula sa kalagayan, walang-wala ka, ginawa ng Panginoon sa iyo? Inangat ka niya Ginawa kanyang hari ng Israel. Okay? Mga kapatid, ang sabi po ng verse number 18, And the Lord sent thee on a journey and said, Go and utterly destroy the sinners, the Amalekites, and fight against them until they be consumed. Wherefore then didst thou not obey the voice of the Lord, but didst fly upon the spoil, and didst evil in the sight of the Lord? And Saul said unto Samuel, Yea, I have obeyed the voice of the Lord, and have gone the way which the Lord sent me, and have brought Agag, and the king of Amalek, and have utterly destroyed the Amalekites. Talagang napaka-insensitive, ano po? Ipinupunto na ang direksyon ng Diyos, ang utos ng Diyos, maliwanag. Di ba? Balikan niyo yung verse 3. Ang sabi po mga kapatid, Now go and smite Amalek and utterly destroy all that they have, and spare them not, but slay both man and woman, infant and suckling, ox and sheep, camel and ass. So ang linaw-linaw ng utos. Tapos heto po si King Saul. Kung makapagsalita, kala mong sumunod talaga ng ayon doon sa iniutos. Mga kapatid, ang unang bagay na gusto kong makita nyo sa second point natin, the grievous disobedience to God. Diba? Paanong paraan po nangyari yan? By defying the plan of God. Alam nyo po, may plano ang Diyos sa bawat pinagagawa niya. Alam nyo, ang linaw-linaw po
Ang ganda, habang iniisip ko po, pinag-aaralan ko po, parang ma-appreciate mo talaga yung Panginoon eh. Sa sobrang puso niya para sa kanyang bayan eh. Kung gaano po talaga, makikita nyo na ang Diyos talaga, ipinaglalaban po tayo eh. Yung bangkala natin, ganun lang yon na minsan may umapi sa atin, minsan may gumawa ng masama sa atin. Alam nyo, pagka nasa Diyos ka, pag nasa pangangalaga ka ng Diyos, mga kapatid, nasa puso ka ng Diyos, may malasakit ang Panginoon sa atin. Para mas maintindihan nyo, balikan natin yung unang mga talata. Sa verse number 2, Thus saith the Lord of hosts, I remember that which Amalek did to Israel. Naalala ko yung mga ginawa niyang mga Amalekites na yan sa aking bayan, sa Israel. Diba? Ang sabi po niya, how he laid wait for him in the way when he came up from Egypt. Matid, tingnan niyo po. Kala natin minsan, naapi tayo, kawawa tayo. Alam niyo, pag anak ka ng Diyos, pag nasa Panginoon ka, alam lahat ng Diyos yan. At may panahon ang Panginoon. Kaya lang ang problema, si King Saul nga ang gustong gamitin para managot ito pong Amalekites sa hatol ng Panginoon na gustong iparating sa kanila yung judgment ng Panginoon. But the problem is, nagmagaling si King Saul, nagmarunong, gumawa ng sarili niyang diskarte. At ang pinalalabas pa niya, ang ganda naman ng intensyon ko eh. Ang ganda ng intensyon, but the problem is, hindi yun yung God's instruction. Ang sabi po ng verse number 18, And the Lord sent thee on a journey and said, Go and utterly destroy the sinners, the Amalekites, and fight against them until they be consumed. Wherefore then didst thou not obey the voice of the Lord, but didst fly upon the spoil, and didst evil in the sight of the Lord? And Saul said unto Samuel, Yea, I have obeyed the voice of the Lord, and have gone the way which the Lord sent me, and have brought Agag, the king of Amalek, and have utterly destroyed the Amalekites. But the people took of the spoil, sheep and oxen, the chief of the things which should have been utterly destroyed, to sacrifice unto the Lord thy God in Gilgal. Minsan, di ba, ipinapangas natin, maganda naman yung dahilan ko eh. Maganda naman yung motibo ko eh. Mga kapatid, alam niyo po, hindi pwedeng humigit yung gusto mo, yung ganda ng motibo mo, sa kung ano yung maliwanag na sinabi at iniutos ng Panginoon. Yun ang rason kung bakit ito po ang sinabi sa verse number 22 ni Samuel eh. And Samuel said, Hath the Lord has great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. So siguro po, itong verse number 22, magandang maging ano po natin sa concept ng ating title, di po ba? Pwede bang mas maganda pa sa Diyos yung mga sakripisyo mo kaysa doon sa sundin mo kung ano yung sinabi niya? Mga kapatid, kitang-kita po na nag-grieve ang Panginoon dahil sa naging pagsuway. So the grievous disobedience to God by defying the plan of God. Kumbaga, masisira yung plano ng Panginoon. Hindi po dapat mangyari yon. Pangalawa po mga kapatid, by disregarding the prophet as guide. Diba? Kumbaga yung prophet's guidance. Mga Kristiyano, mga miyembro ng mga churches, I am referring to the Christian churches, na meron kayong pastor. Dapat alam nyo po na kaya kayo binigyan ng pastor para gabayan kayo, para iparating ang mensahe ng Panginoon, para alalayan kayo, para ibigay ang direksyon na nais ng Panginoon sa atin. Ngayon, kung i-disregard natin ang mga pastor, kung i-disregard natin ang mga mangangaral, kung i-disregard natin ang mga propeta, matutulad tayo kay King Saul. Diba? So, paano po nangyari? The grievous disobedience to God by defying the plan of God. By disregarding the prophet's guidance. Kaya ang laki-laking blessing eh. Na sa Kristyanismo may pastor. Kaya tingnan nyo po mga kapatid, sa sitwasyong ito, mga members, nare-realize nyo ba? Why do you think gagawin ng pastor nyo po ito? Na almost every night, I am preaching to you the message of God. Alam niyo po ang ginagawa ko? I am communicating with you and conveying to you. Diba? The message, the direction of God, the will of God, the word of God. Yan po ang aking concern.
Kaya sana po, especially members of Living Water Baptist Church, members of Victory Baptist Church, members ng mga churches, sana ma-appreciate nyo po the effort of the prophet, the effort of the pastor, the effort of the preacher, the effort of the man of God na iparating sa inyo kung ano po ang mensahe ng Panginoon. But what King Saul did, he disregarded the prophet. The message of the Lord, diba, was conveyed to him clearly. Ibinigay po sa kanya. Pero ano po ginawa ni King Saul? He disregarded the prophet's guidance. Hindi po niya pinakinggan. Hindi po niya sinunod. Hindi niya pinahalagahan. Mga kapatid, he disregarded the prophet's guidance. Kaya nga sabi ko, ang Kristiyanong maayos ang takbo ng kaisipan, isa sa dapat laging pinapupurihan niya sa Diyos, binigyan siya ng pastor na iniwanan ang lahat at gumawa po ng kalooban ng Diyos para gabayan ang bayan ng Panginoon. Para gabayan po kayo. So yun po ang concern natin. Kaya wala akong personalan, mga kapatid. Pagka po ang pastor nagpipreach, ang intensyon, iparating sa inyo ang clear and certain direction of God, the message of the Lord. Yan po ang intention. Mga kapatid, the grievous disobedience to God by defying the plan of God, by disregarding the prophet of God, and by depending on personal goal. Yung intention. Isipin niyo po, may malinaw na mensahe. Okay? Ito po'y galing sa Diyos. Ipinarating ng propeta. Pero ano pa rin po ang ginawa ni King Saul? Ang ginawa pa rin niya kung ano yung maganda sa kanyang paningin. Diba? Yung kanyang personal intention. Yung kanyang personal goal. Yung kanyang good intention. Again, gusto kong sabihin sa inyo that God's instruction is more important than your good intention. Diba? Sa atin na po yung good intention natin. Kung lihis naman po yan sa kung ano yung direksyon ng Panginoon. Kung hindi yan ang ayon sa instruction ng Panginoon. I am telling you tonight, the emphasis of this message is the importance of obeying God in our lives. Ang sabi ng verse number 22, and Samuel said, hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice. Your obedience is more important to God. So don't you ever disobey God. Sa message natin about blessing, maliwanag. Sasamahan ka ng blessing, susunod ang blessing sa iyo, uunahan ka ng blessing kung makikinig ka sa Diyos. Pero sa kabilang panig nito, ikaw ay hahabulin ng salot kapag ka ikaw ay sumuway sa Panginoon. Let us consider this very important message na nagsasabi sa atin to obey God is more important than anything else. Amen? Yun ang kailangan natin pagsunod. Kaya nga, ewan ko pero itong leading ng Panginoon na ito, ba't kaya ito ang idinidiin ng Panginoon sa atin? Ba't kaya yan ang mga mensaheng inilagay ng Diyos sa puso at isip ng inyong lingkod? Because I believe ang gusto ng Diyos, maayos ang ating mga buhay. Amen? Please realize this very thing, that God's instruction is more important than our intention. Ano mang intention meron tayo, paglihis yan sa instruction ng Diyos, that's nothing. Wala po yan. Mga kapatid, tingnan nyo ang sabi, verse number 23, for rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the Lord. Nakakalungkot to. He hath also rejected thee from being king. So let me now share with you my third point. And this is about the grave decision of God. Alam nyo, ito yung naging mabigat na kapasyahan ng Diyos. Kaya ako sinasabi mga kapatid, give weight sa sinasabi ng Diyos. Kaya ang ganda yung mga sunod-sunod na nakinig. Naku, laking blessing nito dahil halos yung serye po ng pangungusap ng Diyos. Tuloy-tuloy po sa atin The reason why we need to give importance, and we need to give weight on the Word of God, sapagkat hindi nagbibiro ang Panginoon Kung nireject mo siya, kung di mo siya sinunod, naku, hindi ka pwedeng magmalaki sa Diyos.
At hindi pwedeng ganun lang yon. Hindi po pwede pong mababaw yun, mga kapatid, na may iniutos ang Diyos, binaliwala mo, may plano ang Diyos, hindi mo sinunod. Hindi pwedeng ganun lang yun. Kaya makinig kang mabuti. Napakadelikado po nito. Ang bayan po, kapag ka lumili sa Diyos, nagdurusa. Mga kapatid, ang gawain ng Panginoon, ang mga churches, pag lumihi sa kalooban ng Diyos, magdurusa. Ikaw as an individual, bilang mga Kristiyano, pag ikaw lumihi sa Diyos at pinilit mo ang sarili mong gusto, kahit gaano paganda ang intention mo, if that is not the instruction of God, I am telling you, God will reject you for sure. Talagang medyo matindi po yan. So kaya, sabi ko, tingnan nyo meron pong given direction. Diba? Pero anong ginawa? He disobeyed. Kaya, grievous disobedience. Kasi ang bawat pagsuway natin, masakit sa puso ng Panginoon yan. Malungkot sa Panginoon yan. Bakit? Kasi sa totoo lang, kasi makatarungan lang talaga siya. Kaya kailangan panagutan mo, yung dapat mong panagutan eh. Hindi po pwedeng susuway ka sa kanya nang pagpapalaing ka niya eh. Kaya ginawa niya yung programang yun eh. Ginawa niya yung ganong setup, mga kapatid. Ganon niya po inilagay ang kanyang panuntunan. Pagpapalain ng mga sumusunod at susumpain o sasalutin ng mga sumusuway. At narito po, isang example na naman, na dahil sa pagsuway, mga kapatid, maliwanag po, may pagdurusa. So let us consider point number 3, the great decision of God. Ano po, naging mabigat na desisyon ng Panginoon? Una, the Lord disqualified King Saul. Ang ginawa po, mga kapatid, di ba? Sabi niya sa verse number 23, for rebellion is as the sin of witchcraft and stubbornness, is as iniquity and idolatry. Ang sabi po, because thou hast rejected the word of the Lord, He hath also rejected thee from being king. Disqualification po. Mga Kristiyano, hindi po pwede po na walang standard. Hindi po pwedeng walang pamantayan sa usapang gawain ng Diyos. Mga kapatid, yan ang Diyos natin. Ganyan po siya. Mga kapatid, nakikipag-ugnay sa atin. Kaya nga meron tayong tinatawag na consequences eh. Diba? Sa Kristiyanong usapan, may mga chastisement po eh. Hindi po pwedeng susuway nang walang konsekwensya. Hindi po pwedeng susuway nang walang palo kung anak kanya. Mga kapatid, I hope and I pray na nagiging mas maliwanag sa inyo ang ating mensahe. What is important is to always consider God's instruction. Amen? The grave decision of God. He disqualified King Saul. Mga kapatid, He demoted him. Diba? The Lord demoted King Saul. Talagang inalis siya sa pagkahari. So the Lord dethroned King Saul. Tatlong hindi maitatanggi na naging resulta, yung naging grabing kapasyahan ng Panginoon, yung mabigat na ginawang desisyon ng Panginoon. Sabihin natin, grabe naman yung parang ang bigat naman. Ang bigat naman ng naranasan niya. Yung i-disqualify niya si King Saul. Yung dinemote niya si King Saul. Yung pong dinethrone niya si King Saul. Parang ang bigat naman. Yun ang problema. Nakikita mo mabigat yun. Pero hindi natin na ituturing na mabigat. Na Diyos siya, bakit natin sinuway? Hindi ba mabigat yun? Hindi ba mabigat na ang Diyos na may magandang plano sa iyo? Kung di ba, umiral ka, kung mag-ugali po tayo, para bang mas maganda pa yung plano? Mga kapatid, God's plan is always wiser than our plan, mga kapatid. Yung plano ng Diyos laging mas matalino doon sa kung ano yung plano ng tao. Kaya kahit gaano sa kaganda yan, mga kapatid, hindi po pwede. Di ba? So may pananagutan tayo. May kalalagyan po ako. Kapag ka po ako ay sumuway sa Diyos, kapag ka hindi ko binigyan ng weight ang sinabi ng Diyos, pagka hindi ko minahalaga ang salita ng Panginoon, may kalalagyan po ako. At huwag kayong mag-iisip na meron pong exempted. No. Hari po yung pinag-uusapan natin. Pero kahit hari ka pa, kung susuway ka sa Diyos, kahit ano ang kalagayan mo pag susuway ka sa Diyos, hindi po pwedeng baliwala lang yon, mga kapatid. So the Lord disqualified King Saul. The Lord demoted King Saul. And the Lord dethroned King Saul. Kakaiyak.
Minsan po, mga kapatid, hinihintay pa natin yan eh. Kaya nga, sana po habang may pagkakataon pa, kumambyo na po tayo. Diba? Doon na po tayo. Ilagay na natin uli yung manibela natin sa direksyon ng Panginoon sa ating mga buhay. Huwag mo nang ipilit. Kasi, kung ako naman magiging engineer, kung ako naman makapag-abroad. Mga kapatid, makatutulong ako. Makapagbibigay ako ng ganito. Diba? Pwede kong sumuporta sa inyo. Pwedeng tumulong ako sa mga project. Mga kapatid, ang ganda ng intention mo. At hindi ko nakikitang masama yun if that is the direction of God in your life. Diba? Kung yan ang instruction ng Panginoon, kung yung ginagawa mo according to His will, walang problema yun. Hindi po nagiging mali yun. Kaya lang po naging mali yung ginawa ni King Saul kasi kahit ang ganda-ganda ng intention niya, mag-o-offer sa Panginoon, ang problema lihi sa kung ano yung sinabi ng Panginoon. Kapatid, I hope na nakukuha natin yung mensahe. So, 3 bagay po ang tinalakay natin. Number 1, the given direction of God and the given direction from God. Pangalawa po, na binigyang pansin po natin is the grievous disobedience to God. Yung nakakapigati, nakalulungkot na naging pagsuway sa Diyos. Pangatlo po is the grave decision of God. Yung medyo mabigat na naging kapasyahan ng Diyos dahil sa ginawa pong pagsuway sa Kanya. Kapatid, pag nag-usap tayo sa direksyon ng Panginoon, ipinararating po ito sa atin. Malinaw po ito at tiyak po ito. Pag nag-usap po tayo patungkol sa pagsuway, paano tayo nakasusuway? By defying the plan of God. By disregarding the prophet's guidance. And by, mga kapatid, depending on our personal goal. Yung ipinipilit mo yung mga gusto mong mangyari. Kaya po, ang pinaka-kapasyahan ng Diyos na mabigat sa kay King Saul, pinakita po, siya po ay disqualified ng Panginoon, siya po ay dinemote ng Panginoon, at na-dethrone. Ano po natin lulundoan ngayon itong mensahe? Ano po ang magandang makita natin dito sa mensahe? Kasi pinalalabas si King Saul, sumunod naman ako nilipol ko lang tinira ko lang naman si King Agag Alam niyo, pagka pinag-usapan ng obedience, ang ibig sabihin ng obedience is to do exactly what the Lord's command. Amen? Naalala ko po yung kantang yan Obedience is the very best way, di ba? To show that you believe. Ano sabi? Doing exactly what the Lord's command. Doing it happily, di ba? Action is the key. Do immediately. The word, di ba? Obedience is the very best way to show that you believe. Amen? At ang isa po sa aking inspirasyong example dyan, si Noah. Na ang hirap-hirap ng pinagawa ng Diyos sa kanya, pero doing exactly kung anong sinabi ng Panginoon. Ba't ko sinabi yon? Genesis 6:22, di po ba? Thus did Noah according to all that the Lord commanded him, so did he. Pero sa case ni King Saul, inalalabas niyang sinunod naman niya, pero merong hindi siya ginawa. O hindi po obedience yun. Ang sabi po nila, half obedience is still disobedience. Kapatid, wala pong obedience na hindi po ginanap kung ano po ang sinabi. So the meaning of obedience is to do exactly kung ano po ang ipinagawa. So ano ngayon ang lesson? Paano natin magandang wakasan ng mensaheng ito, mga kapatid? So sa conclusion po natin, ito po ang aking apela sa inyo. Always obey God and not ourselves. Ang laging sundin natin ay ang Diyos, hindi ang sarili natin. Para hindi ka malito. Kahit na ano ang tingin mo dyan. Kahit gaano kaganda sa paningin mo yan. Ang itatanong mo lang, ito ba ang utos ng Diyos? Ito ba gusto ng Diyos? And then, pag nakita mo na kahit ang ganda-ganda ng iniisip mo, pero laban, lihi sa gusto ng Diyos, you better obey God than yourself. So for me, itong napakagandang lesson po nito. Because God's instruction is always better than our good intention. Kaya nga ang title natin, God's Instruction over Good Intention. So yun ang isa sa lesson. Diba? Obey God and not ourselves. Pangalawa po, obey God not by sight. Obey God not by sight. Sumunod ka sa Diyos, hindi ayon sa tingin mo.
Sumunod ka sa Diyos ayon sa kung ano yung na-convey sa'yo, kung ano po yung mensaheng ipinarating sa'yo. Sumunod ka sa Diyos doon sa clear na mensahe at direksyong ibinigay sa'yo. Sumunod ka doon sa tiyak. At huwag kang, baka magustuhan ng Panginoon to. Baka naman maging okay sa Panginoon. Bakit ka doon sa baka kung may tiyak na? Kung sure na po yung gusto ng Diyos, bakit magbabakasakali ka pang, baka hindi, parang gusto mong palabasin, baka hindi lang naiisip ng Diyos na mayroon pang mas maganda sa kung ano yung gusto niya. Maitanong ko sa inyo, meron ba kayo naiisip na mas magaganda pa sa kung ano po yung gusto ng Panginoon? Meron ba kayo naiisip na mas magiging tama pa sa kung anong gusto ng Diyos? Sa palagay niyo. Di tayo mapalagay, di ba? So mga kapatid, obey God and not yourself. Obey God not by sight. What? Sa tingin mo. Okay? And obey God and be not stubborn. Don't be stubborn. Obey God and don't be stubborn. Sumunod ka lang. Huwag kang matigas ang ulo. Huwag mong ipilit yung gusto mo. Mga kapatid, ito pong mensaheng ito, I believe, ay mensahe na magiging, pakinabang sa atin. Verse 23. For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. You see? Pinalalabas ng kaso ni King Saul, stubborn siya. May sinabi na ang Diyos, pinilit mo pa yung gusto mo. Ang linaw na ng salita ng Diyos, ipinipilit mo pa yung gusto mo. Ano itatawag sa'yo? Yan po ang problema ng mga tao May Biblia na, nagmamarunong pa sa Biblia Sinabi na kung ano yung salita ng Diyos. Diba? Tingnan nyo po. Pag nag-usap tayo tungkol sa kaligtasan, ano ang direksyon ng Diyos? Anong maliwanag na sinabi ng salita ng Diyos tungkol sa kaligtasan? Pananampalataya. For by grace are ye saved through faith. Pero anong pinipilit ng tao? Hindi. Kailangan magpakabuti tayo. Gawin natin ang lahat ng magagawa natin. Diba? Siyempre, magandang tingnan yun. Yung sabihin, gawin natin mabuti. Pero kung may isip nyo lang, kung maliligtas ka sa mabuti, ba't bumaba pa Panginoon? Diba? Hindi po pwedeng yun ang ating pong ipipilit sa Diyos. And don't be stubborn. Obey God. Amen? Don't be stubborn. Magbibigay tayo. May tinuro na ang Diyos. Gagawa ka pa ng sarili mong style. Gagawa ka pa ng sarili mong diskarte. Kung anong tinuro ng Diyos na paraan ng pagbibigay at tamang pagbibigay, yun ang gawin natin. Diba? Kung anong sinabi ng Panginoon, tinatawag ka na niya para sa ministry. Ang gusto ng Diyos, isuko mo buhay mo para maging mangangaral ka, para maging full-time worker ka. Tapos eto ka, nagpipilit ka. Hindi, maganda naman intensyon ko Susundin ko lang yung ambisyon ko, basta, pero sa puso ko, tutulong ako. Mga kapatid, don't be stubborn. I hope and I pray na muli tayo na bless. Ito po naging conclusion natin. Obey God and not ourselves. Obey God and not our sight. Diba? Not by sight. Huwag kang susunod sa Diyos sa paningin. Obey God and don't be stubborn. Ito po ang mensahe ng Panginoon. And please always remember, God's instruction over good intention. Kapatid, paalala, to obey is better than sacrifice. I hope and I pray na muling naging blessing po sa inyo ang ating mensahe. Manalangin po tayo sa ating pagtatapos. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa muling pangungusap na ginawa mo sa amin. Panginoon, naniniwala po ako na malaki po ang nagiging pakinabang namin sa lagit-laking pakikinig namin ng mensahe. Katulad po ng mensaheng ito, Lord, kailangan po namin ang paalalang ito. Na lagit-lagi, ang tinig mo ang dapat naming sundin. Ang instruction mo ay dapat naming pahalagahan. Dakilang Ama, aming Panginoon, nawa ang bawat isa po sa amin ay muling natuto. At nawa gumawa kami ng kapasyahan ayon sa iyo pong kalooban. Dakilang Diyos, sa iyo ko na po ipinagtitiwala ang mabungang resulta ng mensaheng ito sa buhay ng bawat nakinig. Nawa nasagot po ng mensaheng ito ang katanungan kung bakit po magulo ang aming buhay. Kung bakit talagang nakakaranas po kami ng mga hindi magagandang bagay. Lord, I pray na ito po'y nasagot ng malinaw ng iyong mensahe.
At nawa, nailundo po kami ng mensahe sa kahalagahan na walang ibang alternatibo sa buhay, sa ikaayos ng buhay, kundi ang pagsunod at pagsunod sa iyo, Panginoon. Thank you so much. Ikaw po ang aming pinapupurihan naman sa lahat ng ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. At ako po ay talagang patuloy na nagpapasalamat sa mga may uhaw, gutom sa salita ng Diyos. At tuloy-tuloy lang po tayo sa mga members po ng Living Water Baptist Church, ng Victory Fundamental Baptist Church. Okay na, kasado na, may mga special numbers na po. Hindi po ito pareho po ito. Service po natin ito. Kaya tayo po ay talagang magtulungan sa ikalalawig ng Ebanghelyo, ikasusulong ng gawain ng Panginoon. Magkita-kita po tayo sa ating pong online service kasi kahit po mag-resume na po tayo, tuloy pa rin naman po na naka-online tayo dahil hindi po lahat makagaganap. Kaya mga kapatid, samahan niyo po akong patuloy sa ating pong lagit-lagi pagsamba sa Diyos, pakikinig ng Kanyang salita. Sa lahat ng ito, sa ating Panginoon ang kapurihan. God bless you.